Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, natin po ito kukunin sa Awit, Kabanata 105, Talata 15. Ang sabi po dito, ang sabi ng Diyos, di dapat apihin ang kanyang hinirang. Ang mga propetang mga lingkod, niya hindi dapat saktan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Yan. So, nandito po kami sa Blue Mountain ngayon, ng mga buong pamilya. At ini-enjoy yung araw, bago sumapit yung pasukan na naman ng mga bata. So, dito ang ating pinag-aralan mga kapatid, itong binasa po natin, ito ay sinabi ng ating ng Diyos na dapat yung mga hinirang niya hindi dapat inaapi at yung kanyang mga propeta ay hindi dapat saktan. Kasi alam naman natin mga kapatid, sa mundo, kapag naglingkod ka kay Lord, parang yung iba, tingin nila yun ang pinakamababa na klaseng panawagan o paglilingkod sa mundong ito. At may iba naman, napupulaan, yung mga naglilingkod din sa Panginoon kasi merong mga iba na ginagamit yung paglilingkod sa Diyos para sa kanilang mga personal na motibo dahil sa kanilang masamang hangarin, which is kaya nga maraming mga tao medyo kapag tinawag na mga religious na mga grupo, 'di ba? Minsan parang lalo pag bago sa kanilang pandinig ay medyo questionable, Kasi alam niyo naman marami ng mga lumalabas din na mga balita rin, sa mga maraming gumagamit ng mga religious na grupo, Pero ang ginagawa pala ay pagsasamantala at hindi maganda. Kaya minsan siyempre napupulaan. Pero siyempre kung may mabuti, may masama, di ba? Normal 'yun talagang may mga tao na ginagamit yung paglilingkod nila sa Panginoon dahil sa personal na motibo at tinatago nila yung mga masasama nilang ginagawa sa pamamagitan ng paglilingkod nila sa Diyos. Kaya nga kahit sa Bible, may sinabi doon ng ating Panginoon na maraming lalapit sa Kanya. Sabihin, Panginoon, naglingkod po kami sa iyo, nangaral, nagpalayas ng masamang espiritu sa iyong pangalan. Pero sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, mapaggawa ng masama. So, ibig sabihin, meron talagang mga naglilingkod sa Panginoon na masama yung kanilang motibo, yung kanilang ginagawa. Diba? Ginagamit nila yung kanilang paglilingkod sa Panginoon, pero front lang yun, ginagawa nilang scapegoat yung paglilingkod nila sa Panginoon, diba? Kaya nga may mga tao minsan na kumukuha ng visa sa US, kahit dito sa Canada o sa ibang mga lugar na kumukuha sila ng mga visa, gamit nila yung mga religious na mga activities o kaya programa atin ng ganito, pero hindi 100% na naaprubahan kasi nga ginagamit kasi ng mga scam, 'di ba? Gagamitin ng mga may religious na atinan, pero ang katotohanan magtitente, magtatago lang. Kaya nga kahit naman sa Bible 'di ba? Meron talagang nagsasabi, Lord, naglingkod ako sa iyo, nangaral, nagpalayas ng masamang espiritu. Pero sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, mapaggawa ng masama. So talagang may mga naglilingkod talaga sa Panginoon na ginagamit lang na front yung paglilingkod sa Panginoon, pero masama yung kanilang mga motibo, masama yung kanilang mga hangarin. Dapat ang paglilingkod sa Panginoon katulad ng mga volunteer, dito sa mundo. Wala silang hinihintay na kapalit, handa silang isakripisyo yung buhay nila, makapagligtas lang ng tao o kaya makatulong sa mga tao. Para sa kanila, pag may natutulungan sila at sumasaya na ililigtas yung buhay, masaya na sila doon. Para sa kanila, yun na yung reward, yun na yung kabayaran ng kanilang ginagawa. Much more dapat tayo bilang naglilingkod sa Panginoon. Ang paglilingkod sa Panginoon ay pag-aalay ng buhay para sa Diyos at para sa kapwa natin, na ang tao ay makakilala sa Panginoon at magkaroon ng kaligtasan. So, yung mga financial o mga material, na lang yan biyaya na lang ng Diyos yan, pero hindi dapat yan yung maging motivation natin, hindi dapat yun yung maging hangarin ng puso natin, bakit tayo naglilingkod sa Panginoon. 'Di ba? Kaya nga minsan napupulaan talaga yung iba na naglilingkod sa Panginoon.
Kasi nga nadadamay yung mga mabubuti, yung mga taong talagang puso nila ay sa paglilingkod sa Panginoon. Pero siyempre sa konsepto talaga, prinsipyo talaga ng salita ng Diyos, yung mga talagang hinirang, kaya sabi doon, hinirang ng Diyos eh. Kasi may mga tao minsan na sila lang yung tumawag sa sarili nila at hindi ang Diyos. Di ba? May kaiba kasi yun na tinawag ka ng Diyos at ikaw yung tumawag sa sarili mo. Iba rin yung hinirang ka ng Diyos kaysa ikaw lang yung nag-appoint sa sarili mo. So, ang Diyos talagang umihirang. Kaya nga, kapag yan ay hirang ng Panginoon, yan dapat ay hindi dapat apihin. Di ba? Hindi dapat yan hamakin. Yung kanyang mga propeta na naglingkod sa kanya, hindi dapat saktan. Which is makita natin, yung mga tumutuligsa at nananakit sa mga lingkod ng Panginoon, ay ito yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Di ba? Ito yung mga taong hindi kumikilala sa salita ng Panginoon. Kasi kung titignan natin, kahit naman kay Haring David, sabi niya, don't touch the anointed. No, wag mong gagalawin yung hinirang ng Diyos. No? Once sa buhay ni Saul, inappoint siya. Hinirang siya bilang hari ng Diyos. So doon pa lang kinikilala pa rin ni David na kahit na hindi na nga hindi na hari si Saul kasi nga sa pagdisobey niya sa kalooban ng Diyos, ang Diyos mayroon pamamaraan yan kung paano niya igagawad yung hustisya, yung katarungan, no? Yung consequence, yung kabayaran na nagawa ni Saul. No? Hindi tayo ang gagawad kundi ang Diyos ang gagawa ng paraan para tanggapin ni Saul yung nararapat na parusa sa kanyang ginawa na pagdisobey sa Diyos, di ba? So sa atin, ang pinaano sa atin bilang naglilingkod sa Panginoon, ipanalangin natin ganitong mga lingkod, di ba? Hindi naman lahat talaga na naglilingkod sa Diyos matutuwa ka, di ba? Meron naman talaga medyo pasaway din, di ba? Pero sa atin, ang tinuturo sa atin ng Panginoon ay yung pag-ibig, yung pagpapanalangin, no? Baka minsan sa lugar nyo, no? Minsan ito yung pinadala sa inyo na mamuno, maybe dahil medyo mahina ka mag-pray, no? Pinadala yan ng Diyos sa iyo para mas lalo kang bumabad sa panalangin, no? Ipanalangin mo yung ipinadala sa inyo ng Panginoon. Kasi minsan inuhubog lang din yung karakter natin. Minsan tinuturuan lang tayo ng Panginoon na wag sa tao yung focus natin kundi sa kanyang salita. Minsan yung tinuturuan tayong manalangin, di ba? Kasi siyempre pag alam mo kung sino yung ma-assign sa inyo, minsan normal talaga yan, di ba? Minsan sa paglilingkod, minsan may mga workers, no? Pag alam nila kung sino yung ma-assign sa kanila, minsan hindi na nag-aakay, no? Kasi medyo sila na baka madismaya lang yung inakay nila. Kaya challenge din yan siyempre sa mga nangangaral, naglilingkod sa Panginoon, na yung dinadala natin sa pulpito na yung pagkain na spiritual, talagang dapat pinaghahandaan po natin at dapat masustansya, di ba? Dapat fresh na pagkain, di ba? Hindi yung parang junk food lang na pinakain natin sa tao. O kaya inano mo lang, no? Pangat yung binibigay mo, no? Pangalawang init, pangatlong init, no? Ibig sabihin nire-recycle mo na lang. Kaya yung tao minsan ang sinasabi nila, no? Parang narinig ko na yan, di ba? Kasi nire-recycle lang, di ba? So hindi dapat naman ganoon, mga kapatid. Totoo sinasabi dapat tayong irespeto, igalang, pero siyempre dapat tayo rin mismo na nangangaral na naglilingkod sa Panginoon, dapat tayo rin ang gagawa ng paraan para irespeto tayo ng tao, di ba? Tayo dapat yung makitaan nila ng kabutihan, tayo dapat yung makitaan nila na nagsasabuhay ng salita ng Diyos at makita nila na tayo ay talaga naglilingkod sa Panginoon. Diba? Hindi kasi sabihin mo lang na kunyari ako, mangangaral ako, irespeto nyo ako. Hindi ganun kadali, mga kapatid. Pwede tayo nilang irespeto as an mangangaral, pero hindi yung pagkatao natin. No? Mas maganda, hindi lang tayo nire-respeto bilang nangangaral o naglilingkod sa Panginoon. Mas maganda, nire-respeto rin tayo nila bilang tao. Kasi yung mga taong hindi naglilingkod sa Panginoon, yung masasabi natin hindi natin kapananampalataya, pero kung tayo namumuhay sa katwiran, katarungan, sa kabutihan, at least kahit itong mga taong hindi mo naman kapananampalataya, nandun pa rin yung respeto nilang ibinibigay sa iyo. Kahit hindi mo sila kapatid sa pananampalataya, kasi nakikita yung kabutihan sa bawat isa sa atin, di ba? So yun ang maganda doon, mga kapatid. Kasi sa pamamagitan yun,
Di natin alam bandang huli, di ba? Kumilala rin sila sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay, di ba? Ganun talaga eh. Di ba? May mga realidad ng buhay talaga. Sabi nga, hindi mo naman mapiplease ang lahat, no? Malaga doon, ginawa mo yung nararapat. Ginawa mo yung mabuti, ano yung mga nararapat na mga bagay. Diba? Basta ginawa mo yung kalooban ng Diyos at hindi nagustuhan ng iba, problema na nila yun. No? Ang mahirap doon mga kapatid, ay gumawa tayo ng masama, diba? Tapos, isisisi natin, no? Gagamitin natin yung salita ng Diyos na walang propetang kinikilala sa kanilang lugar, diba? O kaya, kasi alam mo na, yung mga taong wala sa Panginoon, minsan gagamitin natin yung verse sa Bible para lang i-justify yung ating kamalian, yung mga ginagawa nating hindi tama. So mali naman yun. Ginagamit natin yung salita ng Diyos para i-justify yung mga masasama nating ginagawa. Hindi ganoon ang itinuturo ng salita ng Diyos. Kasi kung ang totoo dyan, kung tayo nagkakamali, ang itinuturo sa atin, humingi tayo ng tawad. Diba? Aminin natin na tayo'y nagkasala. Aminin natin na tayo'y nagkamali, nakagawa na hindi karapat-dapat. Kasi doon natin matatanggap yung kapatawaran na nanggagaling sa Panginoon, di ba? So dito makikita natin dapat nandun din ang pagsasabuhay talaga ng salita ng Panginoon. At siyempre makikita naman natin yung mga tao na may respeto naman dun sa mga naglilingkod sa Panginoon. Sabi nga, isang basong tubig lang ibigay mo ay ibabalik sa iyo ng Panginoon, sobra pa. Kasi nga bakit? Kasi tinanggap mo siya dahil lingkod siya ng ating Panginoon. Diba? Kasi ganoon naman talaga no? Kapag ang isang pamunuan, ang isang leader ay nagpadala ng kanyang tao para mangaral ng salita ng Diyos, kung hindi mo tatanggapin yan, hindi naman yung tao hindi mo tinanggap, kundi yung nagpadala sa kanya. Diba? Kapag isang mangangaral pinadala sa inyong lugar at hindi mo tinanggap, so wala kang ibang hindi tinanggap, kundi yung nagpadala sa kanya. Diba? So may biyaya yung bawat pagtanggap natin, pagrespeto natin sa mga naglilingkod sa Panginoon, at siyempre meron din kaparusahan ang bawat ginagawa nating pananakit o kaya paninira sa kapwa nating naglilingkod sa Panginoon. So hindi lang naman yan sa mga ngaral. Ang bawat tinawag ng Panginoon ay mga lingkod niyan di ba? Maraming klase ang paglilingkod sa Panginoon. So dapat ang bawat mananampalataya ay nire-respeto natin, iginagalang natin ang bawat na naglilingkod sa Panginoon. Lalo na yung mga tao talaga nakikita natin na isinasabuhay yung kanyang mga salita. At siyempre, challenge din sa atin na naglilingkod sa Panginoon na isabuhay natin, no? Para hindi naman tayo mapulaan at hindi naman maging makatwiran yung kanilang pag-uusig sa atin. Kasi parang karapat-dapat naman talaga tayong usigin, no? Kapag magawa tayo ng masama at hindi maganda. So dito makikita natin mga kapatid, no? Simple lang naman kung gusto niyong paabot ng Diyos sa bawat isa po sa atin, yung challenge, no, sa mga taong hindi rin may respeto dun sa mga naglilingkod sa Panginoon, sa mga hiniran ng Panginoon. At the same time, yung blessing na kapag ang tao ay tinawag ng Panginoon at ating pinagpala, walang iba tayong ginagawa ng mabuti o tinatanggap, kundi yung nagpadala sa kanila, walang iba yung Panginoon. Diba? So lahat naman mga kapatid, wala ka makikita naman na perpekto na naglilingkod sa Panginoon. Lahat naman ay nagsusumikap. Ang malaga doon, makita mo yung pagsusumikap naman, di ba? Wala namang nangaral ng salita ng Diyos na magaling agad noong unang pagtawag. Kundi makikita mo naman yung on the process naman yun At least nakikita mo yung pagsusumikap, yung pagtsatsaga na makasunod sa kalooban ng Panginoon. So dito makikita natin mga kapatid, no, simple lang naman yung mensahe ng Lord sa bawat isa sa atin, na nawa sa atin bilang naglilingkod sa Panginoon ay makitaan na tayo'y tunay na mga hinirang ng Panginoon at tayo'y mga tunay na mga tagapagngaral ng salita ng Diyos, na ang ating ibinabahagi yung kaligtasan, yung kapatawaran, yung pagtalikod sa kasalanan ng pagbabalik, relasyon natin sa Panginoon, at the same time yung pag-ibig, no, sa kapwa nating mga tao. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy na pagpalain ang bawat isa sa atin at tayo ay bigyan ng karunungan, gabayan, kaalaman upang ating may sakatuparan ang mga panawagang ibinigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. So yun lamang mga kapatid, and God bless po sa ating lahat.